So ayun na nga, nagaya si friend na mag-swimming kami bago man lang daw matapos ang summer, di ba? Inintay ko siya sa SM13. Dito kasi malapit yung pupuntahan namin na resort sa Indang, Cavite. At pagkatapos lang ng ilang minuto dumating na siya at nag-travel na kami mula 13 papuntang Indang. Malalaman nyong malapit na kayo kapag nakita nyo na ang signage na ito sa Tambo Kulit. At ito na nga, nakarating na kami sa aming destinasyon, sa Rio Villanuevo. Makikita nyo yung signage na yan along the road at kumaliwa lang kayo. Nagbayad pala kami ng tig 10 pesos per person na environmental fee. Libre yung parking dito. At kung weekdays kayo nagpunta, sure maluwag yan. Sa bungad pa lang ng resort alam mong malapit ka talaga sa nature dito. Babatiin ka ng mga huni ng ibon at mga ingay ng kuliglig. Ang entrance fee dito 200 pesos para sa adults. Pag overnight 250. Pag bata naman 150 pesos. Pag overnight 170. Kung trip nyong mag 24 hours sa resort, bayad lang kayo ng 300 para sa adults at 200 naman kapag bata. Hindi na kami nag-avail ng cottage since dalawa lang naman kami at saglitan lang din naman. Wala rin naman kaming ibang baon. Pero ang rate ng cottage nila between 300 pesos para sa 10 to 15 persons at hanggang 2,000 para sa mas malaking crowd. Pagpasok namin kaunti lang ang tao kasi nga Wednesday kami nagpunta. So alanganing araw. Pero tuwing weekends daw sobrang daming tao rito at napupuno talaga kaya agahan nyo. Ang nagustuhan ko sa resort na ito very spacious at talagang makakagalaw ka. Madami ring mga pools na pwede nyong pagtambayan. Pati mga kids merong pagliliguan. May mga kiddie pool sila dito.
Ang lamig ng tubig, besh, kaya sarap nito kapag summer. Running water din siya kaya hindi amoy chlorine yung tubig. At alam mong hindi tumatambay yung tubig ng matagal. May mga added features dito na pwede nyong pagpicturan gaya nitong hanging bridge. Tapos meron din silang mga rooms na hindi aircon at meron ding may aircon. Ranging ito from 800 to 2,500 per night. Depende kung ilan kayong magstay. Hindi ka ba nakadaan dyan? Daanan niya? Oo. Makikita nyo naman na maluwag talaga yung mga cottages. As in sobra-sobra sa capacity. Kaya sulit yung ibabayad nyo. Hindi gaya ng sa iba. Napakaluwag ng resort na ito at talaga namang makakagalaw ka. Pwede kayong mag-ihaw at magluto din dito.
Siguro ang masasabi ko lang na downside ng resort na ito ay malayo siya sa town. Kaya mas maiging magdala na kayo ng pagkain o bumili na kayo sa malapit na palengke o grocery bago kayo magpunta rito. Mas mainam kung may dala kayong sariling sasakyan kasi medyo mahirap ang biyahe dito lalo na kapag gabi. Since na nature setting yung resort, expect nyo na maraming insekto sa paligid, gaya ng mga tutubi, paru-paro, at may mga lamok din daw lalo na kapag sasapit ang gabi. Marami ding mga dahon-dahon sa pool pero okay lang naman yon. Meron silang kayak area pero nung time na yon wala namang nagkakayak kaya hindi na ipakita. Para sa akin, isa ito sa mga best resort dito sa Indang. Kasi nga spacious, saka close to nature ka talaga. Sulit yung ibabayad mo rito at very accommodating yung mga staff nila at mababait pa. Sa susunod naman, itatry namin yung ibang resort pa dito sa Indang para naman mai-compare natin, di ba? Kapag nakapunta kayo rito, kwento nyo naman yung experience nyo. Baka naman may maidagdag pa. Marami pong salamat at kita-kits tayo sa susunod na video.